Okay, RRL, Review of Related Literature, yung part ng thesis na kapag naririnig pa lang, parang gusto mo nang mag-drop. Kung ganyan ang nararamdaman mo, relax lang, you're in the right place. Kasi alam mo, hindi ka nag-iisa sa feeling na yan. Pero, andito tayo para isimplify yan. Promise, hindi to kasing nakakatakot tulad ng iniisip mo. So tara, simulan na natin. Ayan, familiar na familiar, 'di ba? Yung moment na tinitingnan mo yung sandamakmak na readings tapos iniisip mo, paano ko ba 'to gagawin sarili kong salita at the same time, paano ko 'to isusulat nang hindi ako nangungopya lang? Grabe yung pressure, no? Well, that feeling is 100% normal. At yung good news, may system para dyan. At yan yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, so bago tayo sumabak sa pagbabasa at pagsusulat, unahin muna natin yung pinakaimportante, yung mindset. Kailangan nating i-reframe kung paano natin tinitingnan ng RRL. Kasi, hindi ito parusa. Hindi ito pinagawa ng prof mo para pahirapan ka. It's actually a tool na tutulong sa'yo. Kapag nag-gets natin yung totoong purpose niya, I swear, mas gagaan ang lahat. At ito yung number 1 rule. Please tandaan mo to. Hindi ka nagsisimula from scratch. Hindi ka nagsisimula sa zero. Actually, ang RRL ang ebidensya na may mga nauna na sayo. May mga tao nang nag-isip tungkol sa topic mo. May mga nag-explore na niyan. So, yung trabaho mo, hindi yung mag-imbento ng bago from nothing, kundi sumali sa isang usapan na matagal nang nangyayari. Isipin mo ganito, para kang pumasok sa isang party kung saan may grupo ng mga taong nag-uusap tungkol sa isang interesting topic. Anong ginagawa mo? Di ba hindi ka basta sisingit at magsisigaw ng opinion mo? Nakikinig ka muna. Inaalam mo kung, okay, ano na bang napag-usapan nila? Saan na ba sila sa kwento? Ganyan na ganyan ng RRL. Nakikinig ka sa mga naunang researchers para malaman mo saan ako pwedeng pumasok dito, ano yung maiambag ko. At dahil nga sa maling mindset, dito tayo nagkakamali. Una, yung akala natin kailangang basahin lahat, as in lahat-lahat. Hindi totoo yan. Pangalawa, yung ginagawa nating parang listahan lang. Si author A nagsabi nito, si author B nagsabi niyan, pero wala namang koneksyon. At yung pangatlo, iniisip natin na separate entity ang RRL sa study natin. These are traps. Ito yung mga dahilan kung bakit nagiging monster ang RRL sa isip natin. So, okay, paano na ngayon? Paano sisimulan? Ito yung sikreto. Hindi ka magsisimula sa pagbabasa ng lahat, okay? Huwag mong gawin yan. Magsisimula tayo sa pagiging detective. Ang hahanapin natin ay yung mga tinatawag kong dots. Ano tong mga dots na to? Ito yung mga paulit-ulit na ideas, mga patterns na makikita mo across different studies. Uulitin ko ha, yung goal mo ay maghanap ng ideas, hindi lang basta details. Hindi mo kailangan i-memorize yung bawat statistics o bawat sentence. Ang mission mo is to spot patterns. Habang nagbabasa ka, laging itanong sa sarili, teka, nabasa ko na to kanina sa ibang author ah. Ano ba yung laging lumalabas kahit sino pa yung nagsulat? For example, yung study ni author A, sinabing effective ang method X. Tapos nabasa mo rin yung study ni author B sa ibang bansa. Sabi niya, effective din ang method X. Tapos may isa pa, boom, that's a dot. May parehong findings sila. I-take note mo yan. O kaya naman habang nagbabasa ka, napansin mo na paulit-ulit nilang binabanggit yung problema sa, sabihin nating, lack of resources. Ayun, that's another dot. Isang common problem na kinakaharap ng maraming researchers sa field mo. Pwede rin ganito, di ba? May 2 o 3 authors na ginagamit yung iisang theory, sabihin nating Maslow's hierarchy of needs para i-explain yung behavior na inaral nila. That's another dot. Ibig sabihin, may common framework silang ginagamit. So for now, yun lang muna ang trabaho mo. Maging dot spotter. Kolektahin mo lang lahat ng patterns na mahahanap mo. At habang ginagawa mo yan, iwasan natin tong mga to ha. Unang-una, yung pagko-collect ng details na hindi naman pala dot. Yung mga random facts na hindi naman related sa patterns. Pangalawa, yung basta copy-paste lang ng highlighted text. At pangatlo, yung pag-iisip na kailangan mong tandaan lahat ng numero. Hindi, ang goal natin ay makahanap ng dots, hindi maging human photocopier. Okay, so ayun na. Let's say may collection ka na ng dots. Ang galing! Pero hindi pa tayo tapos. Kasi ang mga dots na yan para mga bituin sa langit. Maganda pero magkakahiwalay. Ngayon, ang gagawin natin is to connect them. Gagawa tayo ng constellation.
gagawa tayo ng kwento. Balikan natin yung core idea ha. Paulit-ulit ko tong sasabihin kasi sobrang importante. Ang RLL ay hindi listahan. It's a story. Hindi siya parang grocery list na check, check, check. Dapat pag binasa siya, may narrative. May simula, may gitna, may progress yung kwento ng research sa topic mo. So paano mo gagawin yung kwento? Simple lang actually. Mag-compare and contrast ka. Hanapin mo kung saan sila nagkakasundo. For example, baka lahat sila nagsasabi na yung isang practice ay effective. Yan yung common ground. Tapos, hanapin mo kung saan sila nagkakaiba. Baka sabi ni author A, effective to, pero sabi ni author B, oo, pero may limitations yan. See? Hindi sila nag-aaway. Nagdadagdag sila ng layers sa usapan. At yung trabaho mo is to be the narrator of that conversation. So, in summary, ito yung journey natin so far, di ba? Step 1, hanapin ang dots, yung mga recurring ideas. Step 2, i-connecta ang dots. Ipakita mo kung paano sila nag-uusap, nag-agree o nagdi-disagree. At ngayon, ready na tayo for the final, most crucial step. Pumili ng sarili mong direksyon. Okay, dito na yung turning point. Kung yung RRL ay isang malawak na karagatan, ngayon, kailangan mo nang mag-zoom in. Pipili ka na ng isang isla kung saan ka magfo-focus, kung saan mo itatayo yung sarili mong research. Pakinggan mo to. Ang sikreto ng magaling na RRL ay hindi yung dami ng nabasa mo. It's about choosing what's most important para sa iyo, para sa iyong study. Isipin mo na yung RRL ay parang funnel. Sinasala mo lahat ng impormasyon para makita mo kung ano yung trend. At mas importante, para makita mo kung ano yung kulang, yung tanong na hindi pa nasasagot, yung research gap. Kasi yung gap na yun, dyan ka papasok, yun yung magiging contribution mo. At please lang, iwasan natin tong mga to. Yung pinipilit isama lahat kasi sayang naman. Yung nalilito ka na kung ano ba talaga yung main point. At yung pinakamatindi, nawawala na yung focus mo dahil ang dami mong gustong i-please na authors. Tandaan mo, ang RRL mo ang mag-a-adjust sa research mo, hindi ang research mo ang mag-a-adjust sa RRL mo. You are in control. At ngayon, nandito na tayo sa final boss, ang pagsusulat. At kasama niyan, yung kinatakutan ng lahat, yung multo ng plagiarism. Paano nga ba magsulat gamit ang sarili mong boses na hindi ka kinakabahan? Linawin natin to, okay? Madalas, kapag nag-plagiarize ang isang estudyante, hindi yan dahil masama ang intensyon niya, hindi yan dahil gusto niyang mandaya. Madalas, sintomas yan ng isang bagay. Hindi pa niya lubusang naiintindihan yung konsepto. Kaya ang ginagawa niya, kumakapit siya sa exact words ng author kasi yun yung safe. So it's a symptom of confusion, not a lack of morals. At kung yun ang problema, andito rin mismo yung solusyon. Kapag totoong naiintindihan mo ang isang idea, kaya mo na siyang ikwento gamit yung sarili mong salita. Ito ang test. Kaya mo gang i-explain yung concept sa best friend mo in a very simple way na walang kodigo? Kung oo ang sagot mo, congratulations! Pwede mo na yang isulat. Yun yung sign na sayo na yung idea. At habang nagsusulat ka, lagi mong i-check yung flow. Balikan natin yung kwento. Itanong mo sa sarili mo, okay, yung paragraph 1 ba, kumokonekta ba siya sa paragraph 2? May sense ba yung pagkakasunod-sunod ng mga idea ko? Kasi ang isang mahusay na RRL, parang ilog yan. Smooth yung daloy. Hindi yung parang pinagtagpi-tagping bato na ang gulo tingnan. So para matapos na tayo, iiwan ko sa iyo itong challenge. Kunin mo yung notes mo at subukan mong tapusin tong sentence na to. Based sa mga nabasa ko, malinaw na blank. Anong ilalagay mo dyan? Hindi kailangan perpekto yung sentence ha. Ang importante dito, pinipilit ka ng exercise na to na i-synthesize lahat at pumili ng direksyon. So ano yung kwento? At higit sa lahat, ano ang magiging papel mo sa kwentong yan? Kaya mo yan. Good luck.